ito sa mahigit sa 403 million pesos noong 2022 mula sa mahigit sa 36 million pesos noong 2021. Ayon sa COA, dahil ito sa state visits at foreign summits na dinalawan ng Pangulo kabilang sa Singapore, Indonesia, Amerika, Cambodia, Thailand at Belgium. Dati nang igirigit ng administrasyon ng halaga ang mga biyahe kung saan nakakuha mano ang bansa ng pangakong foreign investment noong 2022 na abot sa halagang katumbas ng 1.4 trillion pesos. Handa ang DOLE o Department of Labor and Employment na tumulong kung may mga manggagawa na naapektuhan ng pagsuspindi sa reclamation project sa Manila Bay. Ayon kay Labor Secretary Benvenido Laguesma, pwede silang tumulong sa pamagitan ng pagharap ng mga pribadong kumpanya na may bakanteng trabaho. Maaaring lilipatan ng mga na-display na mga manggagawa. Hi po, good morning. O online portal ng DOLE kung saan maraming makikitang bakanting trabaho. May cage? Ay, sorry ma'am, hindi ko sorry. Sa reclamation project na naapektuhan ng suspension order. Sisikaping matapos ngayong taon ang pamimigay ng health emergency. So, ito yung problema natin guys, no? Yan, may kasama silang aso. Ang laki ng aso nila. Dapat talaga pagka ganito, ihiwalay na ng Grab yung pwedeng magsakay ng aso. Kasi katulad niyan, hindi naman ako naka-leather. O de, durog ako sa susunod na mga passenger ko, di ba? Ang sakit, o di ba? So, 50 pesos lang yun. Kasi pag kinancel natin yun, mas-charge lang sila ng 50. Ang pinakamasakit nun guys, ang layo ng pick-up. Sakit sa bangers. Dapat sinabi agad nila ng aso. Normally ginagawa to ng passenger. Hindi nila sinasabi na meron silang dalang aso para ma-compromise tayo na isakay sila, kasi lalo na kung malayo yung pick-up. Pero hindi, maninindigan ako. Hindi. Pwede naman talaga guys. Pwede naman talaga magsakay ng animals, ng pets. Kaso ang problema, dapat meron pong cage yung mga alagaan yung aso, pusa. Noong nakaraan nagsakay ako, meron siyang cage. Walang problema, walang kahit anong alingis-ngis ng pagrereklamo.